Hey guys, good morning everyone. So ngayon, i-witness natin yung buhay ng ating mga street vendor, hanap buhay sa kalsada, tingnan natin yung daily lives nila, ano yung ginagawa nila para lang mabuhay. Okay? So baybayan nyo ako, samahan nyo ako dito para ma-witness natin kung anong ginagawa nila araw-araw. Dapat live siguro lang, FB live. Guys, 25 pesos lang, may pangulam ka na. Ito yung binuluto natin para to sa mga estudyante. Parasyon para sa tanghalian. Ito ang araw-araw namin ginagawa. Pagdating, luto ka ng fishball, kikiam, malamig. So, bago naman magtanghali, ito naman, para sa ulam. Murang ulam, dito ka na, 25 pesos lang, mayroon ka ng fried chicken. May kanin, only 35. Kaya makukuha dito lang sa Make It Quick. Dito sa harap ng Mariners, ang aming pesto. Pagkain to ng mga estudyante, mura, pero malasa at masarap. Mamaya, mawi-witness nyo kung ano karami dito yung bumibili. Ngayon, medyo pa isa-isa pa lang dahil hindi pa sila naglalabasan. Hindi pa sa kanila, nag-i-exam pa. Amoy pa lang, nakakatakam na eh.
mga nanonood. So, huwag kayong problema kung talagang wala kayong hanap buhay. Ito, simple lang. Hindi mo ito kailangan yung malaking puhunan. Nag-umpisa kami dito, 5,000 lang eh. Wala kami ng mesa, hindi kami ng mga lulutuin. Ito, kapag umpisa na kahit pa paano. Ito ang laban sa buhay. Dito ka lang sa pamilya mo, nakatulong ka pa sa mga estudyante. No? Kumakalam yung sikmura. Murang-murang ulam, 35 pesos. Kung may kanin ka, 35 pesos, sold ka na. Mayroon ka pang gravy, oh. Negosyo kasi hindi naman kailangan yung medyo mahal ang benta mo. Kailangan mo lang makatulong ka, yan ang pinaka-importante. Lalo na ngayon, hihirap ng panahon. Mga estudyante, makatulong ka pa sa kanila sa araw-araw nilang pangangailangan. Okay na yun, sapat na yun. Hindi mo kailangan ng malaking tubo. Kasi dahil sa paunti-unti, karamihan na lang bumibili sa iyo, karamihan ng suki mo, lalaki at lalaki din ang tubo mo. Anuhin mo naman yung malaking tubo kung iiwanan ka naman ng mga customer mo, di ba? Dito ka na. Murang-mura. 25 pesos na, no? Pasaya ka na sa kanila, nakatulong ka pa. Tara na, subukan mo, kumain dito sa amin. Make it sweet! Dito lang yung matatagpuan sa Piyot, katabi ng Mariners at saka Criminology. Pwesto namin, tapat mismo ng FBCA. Kailangan ko i-coated siya sa harina para ang technique nito maging crispy siya, medyo matagal siya, hindi siya malalambot yung balat niya. Tip lang ito sa mga nag-iisip na magnegosyo, pinakamaganda yung street foods. Dito ka lang sa tabi ng kalsada kasi yung tao, at pipiliin mo yung lugar ng mga dinadaanan ng tao. Kahit maliit ang pwesto mo, once na nasa strategic place yan, laging dinadaanan, laging nakikita, sure ball, kikita at kikita ka. Huwag lang mag-isip ng masyadong malaking kita. Sa maliit lang nakita, pag araw-araw yung customer mo pabalik-balik sa iyo, sure ball, magkiklik ang iyong negosyo. Konting tip lang yan, no, mga kaibigan, mga ka-followers. Huwag tayong matakot magnegosyo. Medyo ngayon, matumal pa dahil hindi pa lumalabas yung mga estudyante. Mamaya, pag break nito,
Sir Paul, ubos yan. Umpisa kami, pa 5 kilong manok lang. Ngayon, halos 10 kilo na, nauubos namin. Damihan nga pala nito mga guys. Yan ang mga linuto namin. Reserve na yan para mamaya kasi kung tatanghali na kung makalabas. Reserve na yan ang mga estudyante. May kanin na yan kasama. Kami nga ako sa barat talaga. Barat na. Ito yung mga ako. Ay, di pa nakahalit yun. Ano ko? Ano ko? Pwede ko pa nila. Pero nila kami na kung ano. Ano ko? Ha? Ano ko? Wala. Ano ba? Pagpapasahin ka na. Hindi pa. Ay, sito lang. Lipat mo natin yung putakan. Kay tatad sana wala na yan. Kay puro na reserve. Alas 12 na ang mga Okay guys, nag-uumpisa na sila lumabas. O, nagre-reserve ng iba dahil wala nang halian na, ano. Kasi mamaya-maya, babalik na ulit sila, lalabas sila 1 o'clock na. Hello guys, maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa aking video tungkol sa buhay ng ating mga street vendors. Please like, share, and subscribe my channel. Maraming salamat. See you!